Hindi na hinintayin ng contractor na si Sara Diskaya ang pag-issue ng arrest warrant laban sa kanya na ayon sa Pangulo ay lalabas na sa linggong ito. Voluntaryo siyang sumuko sa NBI. Sumuko naman sa Pasig Police ang pamangkin niyang kapwa-akusado sa anomalya sa flood control project. May report si John Consulta. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito. Ang anunsyong yan ni Pangulong Bongbong Marcos, inunahan na ng kontraktor na si Sara Diskaya. Naka-face mask siya na dumating sa NBI headquarters sa Pasay City. Kasama niya ang abogado at kaanak. Nakunan din ng GMA Integrated News ang pagdating ng maletang dala ng isang babae na kalaunay dinala sa palapag kung nasaan si Diskaya. Nung una pa lang na lumabas itong isyong flood control project anomalies, at pag-uusapan na itong mga ganyang strategy. Hanggat maaari, iwasan yung harassment ng pagsaserve ng warrant. Kaya ito yung pinakamagandang solusyon, no? Mag-voluntary surrender siya. Nitong Biyernes, naghain ang ombudsman ng kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kay Diskaya at ilan pang individual, kaugnay ng isang ghost flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Proyekto yan ng St. Timothy Construction Corporation na isa sa mga kumpanya ng pamilya Diskaya. Ayon sa source ng GMA Integrated News, nagpahiwatig ng pagsuko si Diskaya ngayong araw sa isang regional officer ng NBI. Sila na rin ang nag-ayos ng seguridad sa pagsuko ng bilyonaryong negosyante. Ayon sa isa pa naming source, inaantabayanan na lang ang formal na paglabas ng warrant of arrest laban kay Diskaya mula sa Digos City Regional Trial Court. Kapag nangyari yan, posibleng magsagawa ng return of warrant kung saan kakailanganing iharap si Diskaya at ibalik ang warrant sa korte nag-issue nito. Hindi kasama ni Diskaya ang asawang si Curly na nakaliting pa rin sa Senado matapos ipakontempt dahil sa umano'y pagsisinungaling. Bukod kay Sara, sumuko rin ang kanyang pamangkin at kapwa-akusadong si Maria Roma Angeline Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction. Tumawag siya sa atin kagabi. Sabi niya, attorney, samahan mo ko. Magbo-volunteer akong mag-surrender. Sa voluntaryo niyang ibinigay yung Philippine passport niya. Nagpahiwatig na rin daw ng pagsuko ang 8 opisyal ng DPWH na dawit din sa parehong ghost project sa Davao Occidental ayon sa Pangulo. Samantala, naglabas na rin ng freeze order ang Court of Appeals para sa bank accounts, ari-arian, mga aeroplano at helicopter ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation ng magkakapatid na congressman na sina Eric at Edvic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Sa kabuuan, 280 bank accounts ng mga YAP ang sakop ng freeze order, kabilang ang 22 insurance policy, 3 securities account at 8 aircraft. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.